Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita Mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang inyong mga kwento sa Rated J. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Rated K! Mayroon na ba kayong nakitang bahay na gawa sa putik? O kaya naman ay yung dahil sa laki ay may sarili ng elevator sa loob. Ilan sa mga kaibang tahanan ito ang aming nakita at napasok para sa mga kakaiba ring may-ari. Ang kanila ay malinaw na bahay bongga. May mga bahay na sa labas pa lang ay sadyang umaagaw na ng atensyon. Ang iba naman ay may sorpresang ganda na nakatago sa loob na iyong papangarapin na sana ay mayroon kayo nito. Tulad nitong bahay na gawa sa clay o putik na natagpuan namin sa La Trinidad, Benguet. Ginawa ang bahay na ito ng mag-asawang Zelly at Johnny Strugar. Galing mismo kay Zelly na isang Aleman ang ideya ng mga gagamiting material para dito. Bukod sa putik, gumamit din sila ng mga pinatuyong damo. The material here everywhere is available to produce low-cost housing. At dahil gawa sa putik, malamig daw ang loob ng bahay dahil hindi ito tinatagusan ng init ng araw. Nag-a-adjust yung temperature sa loob. Kung mainit sa labas, mas cool siya sa loob. Pero kaiba sa mga karaniwang bahay, kawayan naman ang ginamit nilang pundasyon para dito. 11 taon na ang nakakaraan mula nang gawin nila ang bahay na ito. Ilang bagyo na rin ang sumubok sa tibay nito, pero nananatili pa rin itong nakatayo. Ang dingding na gawa sa putik ay dinisenyohan din ng mga bote na nagsisilbing lagusan ng ilaw para maging maliwanag sa loob nito. Kung pwedeng gawin at gusto rin tularan, bakit hindi? Dahil it's very healthy talaga para sa isang family na tumira sa isang clay house. Kung Pinoy ang dating ng bahay sa Benguet, mukhang galing naman sa Ehipto. Ang bahay na ito sa Marawi City ni Congressman Makabangkit Lanto. Bumisita kami ni Mrs. Lanto doon sa palasyo, sa Heliopolis. Nakita niya yung huge, malalaki talagang mga gate niya at saka yung mga decoration niya sa So, sinabi niya sa akin, pag uwi natin, bibili natin yung mga ganon. Dating embahador sa Egypt si Makabangkit, kaya naman nagka-inspirasyon itong gumawa ng bahay dito sa Pilipinas na tulad ng mga nakita niya sa bansang Egypt. Simple man ang labas nito, mabibighani ka naman pagdating mo pa lang sa pinto. Itinulad daw ito sa bahay ni Hosni Mubarak, ang dating presidente ng Egypt. Nasa Quran kasi everything hanapin mo, nasa Egypt yun. Kaya gusto ko rare ang makuha ko sa Egypt. Parang ipinasadya naman para kay Cleopatra ang mga mueble sa loob nito. Nagmula pa daw kasi ang mga upuan at antigong mga cabinet sa Egypt. Ang mga aksesorya naman ay nabili pa daw nila mula sa iba pang bansa sa gitnang silangan o Middle East. Kung may pagka-Egyptian ng bahay sa Marawi, namumukadkad naman sa disenyong sunflower ang bahay na ito sa Lukban, Quezon. Ito ang bunga ng pagsisikap ng mag-asawang Buddy at Nova Veluz. Ito yung bahay na dito nagmula yung parang yung design ng mga tindahan ko. Pag pumasok ka ng restaurant namin sa Manila, lalo na yung sa Timog namin, sabi, parang nasa bahay mo. Kung titingnan sa labas, mukhang gusali ang bahay na ito dahil sa taas na may 5 palapag. Pero pagpasok sa loob nito, makikita mo ang ganda ng disenyo at gamit na tunay na bongga. Pero bukod sa 12 hagdanan, alam nyo bang mayroon din itong elevator sa loob? At kung ayaw nyo namang maghagdan, Dito tayo sa elevator. Inilagay daw ito para hindi na sila mapagod na mag-aakyat panaog sa napakataas na bahay na ito. Second floor.
Bukod sa 5 palapag, mayroon ding tore sa rooftop kung saan abot tanaw ang maaliwalas na bundok ng Banahaw at ang kabuuan ng bayan ng Lukban. Ito daw ay nagsisilbing paalala sa hirap na kanilang pinagdaanan noong sila ay nagsisimulang bumuo ng kanilang pamilya. Hindi man kataasan, hindi rin pahuhuli sa karangyaan ang pagkabongga ng bahay na ito ng one and only megastar na si Sharon Cuneta. Ipinagawa ni Sharon ang elevator na ito para sa kanyang pinakamamahal na magulang. Sa tuwing naroroon daw kasi si Mami Elaine at ang yumaong mayor na si Pablo Cuneta, elevator ang kanilang ginagamit para hindi mapagod ang mga ito sa pag-akyat sa magarang hagdanan ng bahay ni Sharon. Bukod sa elevator para sa tao, mayroon ding elevator si Mega para sa pagkain. O meron ba kayo nito? Dumbwaiter ang tawag sa mga food elevator na tulad nito. Mula sa kusina, diretso na kasi ang ipinahandang pagkain papunta sa kwarto ng mga magulang ni Sharon. Hindi daw mahalaga kung mayroon ka man itong mga bahay na ito na nakakasilaw sa karangyaan o nakakalula sa pagkagrandyoso. Simple man o magarbo, ang mahalaga ay natutugunan ng bahay na iyong itinayo ang pangangailangan ng buong pamilya kung saan patuloy kang bubuo ng mga bago pang pangarap. Halika makinig sa mga kwentong nakakakilig, mga aral sa buhay na hindi nakakainip. Kwento na iba't ibang tao, bagay o hayop,